Habang nananatili pa rin ang DOH sa Code White Alert, dulot pa rin ang epekto ng mga nagdaang bagyo sa bansa nang nangangahulugang alerto pa rin ang DOH Operations Center sa pagbibigay ng medikal na serbisyo. Patuloy na umiikot ang mga healthcare workers ng ahensya sa mga evacuation centers para tiyaking ligtas ang bawat individual at pamilya na naroroon. Narito ang aking report. Tuloy-tuloy ang pag-agapay ng Department of Health o DOH sa mga individual at pamilya na nananatili pa rin hanggang ngayon sa mga evacuation centers mula sa iba't ibang rehiyon sa bansa na nasalanta ng mga nagdaang bagyo. Sa National Capital Region o NCR, mahigit pa sa 130 mga evacuation sites ang nagsisilbi pa rin ngayong tahanan ng mga evacuees. 230 evacuations din ang mayroon sa Eastern Visayas, habang sa Calabarzon, 273 ang itinayong temporary shelter kung saan 24,000 na mga residente ang naapektuhan ng bagyo na unti-unti na ring nakababalik sa kanilang mga tahanan. Ang DOH Bicol Center for Health Development o CHD at Health Emergency Response Teams katuwang ang LGU sa rehiyon, patuloy ring ipinatutupad ang Post-Typhoon Health Response na naglalayong magbigay ng tulong medikal sa mga apektadong lugar, partikular sa probinsya ng Masbate. Ang lahat ng mga ito nakatanggap ng tulong medikal mula sa DOH gaya ng pagbibigay ng iba't ibang uri ng gamot, hygiene kits, malinis na maiinom at iba pang pangunahing pang-araw-araw na pangangailangan. Bukod sa mga ito, may standby medical vehicles at libreng konsultasyon para sa mga evacuees. Samantala, patuloy naman ang paalala ng DOH sa mga individual na nasa mga evacuation centers pa na tiyaking malinis ang iniinom na tubig para hindi magkaroon ng diarrhea, iwasang lumusong sa baha para hindi magka-leptospirosis at magsuot ng face mask kung kinakailangan para hindi magkahawaan ng sakit, lalo na't hindi maiwasan ang pagkakadikit-dikit. Para sa EuroTV News, Vanessa Cleofas, sumasaludo sa bawat Pilipino.